Yan. Manalisik ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piring sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagtasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa linggong iba. Sanay ka naman sa dalindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garalisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, lipon ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang kang bagay na pinagabalahan. Lev ko, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lev ko, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilap nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, manaliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo naman yan. Tara na, halika na. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, ikaw
mo nang magwakas. Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitinadang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Malilin lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, sa tunay na nawa. Huwag ay di naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dagindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garalisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, sa tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilap nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, sa tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may kinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Di ko lang iyan, di ko naman yan. Tara na, halika na. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, sa tunay na unawa. Rasha, ano yun, Rasha? Okay, okay. At muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron tayong debate ngayon. At ang ating gagamitin ay nasa YouTube tayo ngayon. Kasama natin si Bro Fernando Camacho ng SDA, si Bro James ng Baptist. At ang kanilang topic, patutunayan ko, na bawal ang Christian ang kumain ng baboy sa bagong tipan. Siyempre, ang affirmative dito si Fernando Camacho ng SDA, negative naman si James ng Baptist. At I think hindi naman
hindi naman tututol ang dalawa sa ating rules and regulation, no? So meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes na pagtatanong at yung ating rebuttal same din at meron tayong 5 minutes na conclusion. So bago natin i-start yung ating debate, syempre gusto ko munang magpakilala yung dalawa para sa ating mga manonood ngayon sa ating YouTube. So Bro Fernando Camacho, pakilala ka bro. Okay, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., kaanib po ng Seventh-day Adventist Church. Tumatayo po sa gabing ito sa panig ng apirmatibo na patutunayan ko na ang baboy at mga katirin tulad dito ay hindi pa rin dapat kainin ng mga Kristiyano. Maraming salamat po. Yun, at dako naman tayo sa ating negative. Bro James, pakilala ka bro. Right. Sige po, magandang gabi po sa lahat. Magandang araw din sa ibang mga bansa ngayon. At purihin po ang Panginoong Kristo sa gabing ito na tayo muli ay nagkikita-kita upang ganapin po ang magandang debate na ito bilang magkaibigan at usapan lamang na pananampalataya. At ako po ngayon ititindig naman sa negative side na patutunayan ko na ang pagkain po ng baboy sa Biblia ay malinaw na po na ito po hindi na dapat po ito hatulan at pag-usapan pa na meron pong judgment, no, condemnation. Sabi sa Biblia ay okay na kahit ano pwede pong kainin basta okay. Yun po yung ano. Salamat po. Maraming salamat. Okay, so umpisahan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes na unang pagpapahayag yung ating affirmative. Bro Fernando Camacho ng SDA. 10 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay, thank you po. Muli po ay hangad natin sa pag-uusap na ito na maluwalhati, maitaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ano ho? At syempre, pinasasalamatan ko rin bukod sa Panginoon ang Debaters Convention na siyang patuloy na nagkikater ng mga ganitong napakagandang program. Ano ho? At ang atin pong kausap ngayon, ang kapatid na James, ano ho. At actually, itong magiging pag-uusap namin, para siguro magkukwentuhan lang kami ito kasi ang kapatid na James, kumbaga, hindi ko ito katalo na ano eh. Isang nakababatang kapatid na pagtuturing ko rito ano ho. Pero ganun pa man, sabi nga, ng kapatid na James, tanging aralan sa pag-aaral lamang sa mga aral lamang tayo mag-uusap. And ito ulit yung mula no ako nagkasakit ng nadali ako kapatid na James ng COVID kasi kaya medyo nahinto-hinto tayo sa at ito yung una ko ulit pagsabak na medyo nakaka-recover tayo. Kaya kapatid na James wag mo akong pupersahin. Pray po natin yan na gumaling pa po. Okay. So sa akin pong pagpapatiuna ng akin pong pagtindig na ito pong katuruan mga kapatid na hindi pagkain ng karumal-dumal, hindi lamang po ito nagsimula sa paglabas ng bayang Israel. Kundi doon pa lamang po wala pang Israel ay may pagpapahiwatig na sa atin at pagtuturo ang Biblia na hindi talaga sila nilikha bilang original na pagkain ng tao. Ang tawag nga namin diyan dito sa paunang ipinagpahintulot, ipakain ng Diyos ay mga ideal diet. Ay makikita po ninyo yan doon sa Kapitulo 1, talatang 29 ng Aklat ng Heneses. Na ang sabi rito, sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. So, ang original diet po o ideal diet na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ito nga yung mga gulay, nuts, etc., etc. Hindi po kasama yun pong mga hayop. Then, bagamat hindi kasama ang hayop, ang Diyos sa kanyang paglikha dito
naglagay pa rin siya ng palatandaan. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 7, talatang 2 ng Heneses. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ang kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. So dito merong ipinakikilala na meron talagang sa mulat-mula pa, mayroong tinatawag na malinis na hayop, mayroon ding tinatawag na hindi malinis. Kailan po ito? Wala pa ho dito yung mga Hudyo. Then alam naman natin sa kasaysayan ng mundo, pumasok ang bahanggunaw. At dito yung mga luntian, nagkulang ng supply, dito na po ipinahintulot na ipakain po ng yung mga hayop na malinis. Hindi po kasamang ipinakain yung pong hindi malinis. Kaya ang tawag namin doon sa mga ipinahintulot na mga karne ay accepted food. Mula sa ideal food, nagkaroon ng baha, pinasok ang accepted food, yung pong mga karne. Then, malaong panahon na rin, mga kaibigan, mga kapatid, samantala, ang bayan ng Diyos, sa madaling salita, ay naalipin sa Egypt. At nung sila ay nakalaya, ay muling ipinaalala sa kanilang ng Diyos at iniutos na huwag silang kakain ng anumang bagay na hindi malinis. At yan ay matatagpuan na natin sa Kapitulo 14 na aklat ng Deuteronomy. Sa talatang 2 at 3 nang sila po ay palabasin na sa bayang Ehipto, ang sabi rito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sarili pag-aari, na higit sa lahat ng bayan na nasa ibabaw ng lupa, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. At matatagpuan din po yan sa aklat ng Levitico 11. Ngayon, ang kausap dito ay hindi po mga Pilipino, hindi rin mga taga-ibang bansa, kundi ang bayang Israel. Sapagkat alinsunod nga sa ating binasa, sila po ay piniling bayan ng ating Panginoon. Sa kanila ay pinagkatiwala yung mga aral na buhay, para naman sila yung magiging tagapangaral ng Diyos para sa buong sanlibutan. Sa pag-uusap na ito, gusto ko maunawaan po ninyo, hindi ako tumatayo bilang tagahatol, kundi tumatayo po ako bilang nagpapatotoo. Na kung papaanong nais ng Diyos na ang bayang Israel ay huwag kakain ng karumal-dumal, ito po ay nananatili hanggang sa panahon po nating ito. Tandaan natin na yun pong Diyos na nagpalaya sa kanila sa Ehipto ay siya rin pong Diyos na nagbigay ng 10 utos. Siya rin po ang Diyos na nagbigay ng kabawalan tungkol sa huwag kakain ng karumal-dumal. At siya rin po ang Diyos na nagkatawang tao sa bagong tipan. And I think, hindi ko lang alam kung tututol ang negative side sa bagay nito. Subalit naniniwala po kami ng ating Panginoon Jesucristo, siya rin po ang nagbigay ng utos na yan doon sa bayang Israel nang sila po ay nakalaya mula sa pagkakaalipin. Na hanggang ngayon, siya pa rin ang Diyos na atin pong sinasampalatayanan at nagnanais na tayo po ay manatili sa banal niyang utos. Then, gusto ko rin maunawaan po ninyo na hindi po kami galit sa mga kumakain ng baboy, ng iba pang kauri nito. Hindi po kami galit at hindi po rin ako nanunuya. Hindi rin po ako hindi ko rin sila hinahatulan. Dangan nga lamang magkaiba siguro yung proseso ng aming naging pag-aaral. Naniniwala po kami na ito pong mga karumal-dumal na ito, nananatili po siya karumal-dumal hanggang sa bagong tipan. Kaya wala tayong mababasa, mga kapatid, sa Biblia, especially sa New Testament, na merong unang Kristiyano na kumain ng baboy o ng iba pang mga
uri nito. No? Wala ring mga alagad na tayong mababasa sa Biblia na sila po ay sumubo na ng karumal-dumal o kumain na o dumampot na ng karumal-dumal para ito ay kanilang gawing typical na pagkain. Ano ho? Lagi natin pong sa bawat pag-uusap, lagi nating sinasabi na ito pong mga karumal-dumal, hindi sila talaga nilikha bilang pagkain, kundi sila po ay nilikha sapagkat meron silang natatanging tungkulin sa sanlibutan. At kinikilala natin sila bilang mga scavengers. Ano ho? Sabi nga sa wikang Latin, yan ay ex jure natural. Ano ho? O kumikilo sila o nasa instinct nila talaga yung pagiging karumal-dumal, no? Bilang mga scavengers, no? Na itinalaga ng ating pong Panginoon. Kung ang tanong sa atin, mayroon bang kumakain? Okay, thank you. Kung mayroon bang kumakain na mga karumal-dumal? Yes po, mga kapatid, marami pong kumakain na mga karumal-dumal. Doon pa lamang sa luma hanggang bagong tipan, yan po ay kinakain ng mga Gentiles. No? Pag sinabing Gentiles, hindi po yan kabilang sa bayan ng Diyos. Pero po yung bayan ng Diyos, sila po ay nananatili sa prinsipyo na hindi sila kumakain ng mga karumal-dumal, kundi ang kinakain lamang po nila yung mga angkop na pagkain na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, no, bilang mga lingkod ng ating Panginoon. So sa akin nalalabing oras, no, para maniwala ako na talagang pwedeng kainin, dapat magpakita po ang negative side na kumain na ang mga apostol, kumain na ng karumal-dumal yung mga first Christians, ano ho, at yung maliwanag na declaration na talagang nilinis na ang mga ito, inako na ito sa krus. Okay, maraming salamat po, mga kapatid. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative. Bro Fernando Camacho ng SDA. At dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro James, 7 minutes para sa yung first cross, bro. Your time start. Now. Sige po. Maraming salamat po kuya sa presentation po ninyo. Linawin ko lang po muna yung sinabi ho ninyo kanina na hindi nilika ang mga karumal-dumal bilang pagkain. Tama ho ba? Opo, bilang pagkain ng bayan ng Diyos, no? Sapagkat ang kumakain lang yan, yung pong mga Gentiles. Pero yung bayan ng Diyos ay nasa programa po ng Diyos na hindi talaga sila kakain. Kaya dumating ang Levitico 11 at Deuteronomy 14 kasama ng 1.29 ng Heneses. Okay po. So, kasama ho ba doon yung baboy doon sa hindi nilika bilang pagkain? Tama po na? Hindi talaga sila nilikha bilang pagkain. Opo, yung pong baboy, yung mga karumal-dumal. Ano? Kahit yung mga karne, halimbawa baka, ay pinesent ko na hindi talaga yan ang original diet, kundi accepted diet lamang po at pinahintulot. Pero ito po karumal-dumal, ay nananatili po siyang hindi tinatanggap. Okay po. Thank you po. Ginamit nyo kanina yung Henesis 9, no? Bilang pagbabanggit kanina. Ang tanong ko po dyan, yung pong nakalagay dyan na into your hand are they delivered, yan po ba ay hindi nilika or nilika? 1.29 po ng Henesis. Ano po? Genesis 9 verses 2 and 3. Yung pong nakalagay dyan na into your hand are they delivered, hindi po yan nalika o lika po? Oo, hindi ko pa po ginamit yung talata. Yung Next question. Sorry. Sige po. Sige. Bali, tama ho ba kapag ka ho may kumakain na nakita ninyo, kumakain ho ng baboy, hindi po talaga ninyo hinahatulan yun, kuya no? Hindi po? Yes, personally, hindi ko talaga sila hinahatulan. Ano ho? Kaya nga tuloy-tuloy yung ating pangangaral kasi naniniwala tayo, baka nagkamali lang sa pag-aaral ng Biblia at umaasa tayo na dumating sa punto, no, na matutunan din nila yung bagay na aming nakita. Opo.
Okay po. Next question. Kung yun po ay hindi na po ninyo hinahatulan, so ibig sabihin po, tama po yung ginagawa nila o mali po? Okay, sa aming pag-aaral, mali talaga yung kanilang ginagawa. Kaya lang, when it comes to paghatol sa salvation, hindi natin pwedeng gawin yun dahil ang Diyos lamang ang pwedeng makapaghatol. Ang tungkulin lamang namin, ay magtanim ng butil ng katotohanan, then ang Diyos lang magpapatubo. Okay po. Kung yun po ay mali, dapat hubang hatulan yun o hindi po dapat hatulan? So, when it comes nga doon sa salvation, hindi natin sinasabi na hindi sila maliligtas. Wala kaming paghatol na dapat gawin doon. Pero sa pagitan lamang ng tama ba yun, mali ba yun, dito masasabi natin medyo may pagkukulang sa kanilang ginawang pag-aaral. Pero hindi natin sinasabi, hindi sila maliligtas. Okay po. Thank you po. So bali ganito ho na. Kung yun po ay mali, sa makatuwid, pag nakikita ho ninyo yung tao kumakain ng baboy, so hinahatulan nyo po yun na mali? O hindi po? Okay. Pagdating lang dyan, yung hatol na tinatanong mo pala, hindi yung tungkol sa kaligtasan. No? Yes, tungkol doon sa mali at tama, yes, ang tingin namin mali talaga yon. Pero Okay. hindi ito mabigat na hatol, kundi bunga ito ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Yan. Pero doon sa kaligtasan, ibang usapan po yon. So lumalabas, meron pa rin pong hatol na mali talaga yung ginagawa nila. No, meron pa rin hatol na mali talaga yung ginagawa nila. Tama po, no? Oo po, walang iniwan niya sa katotohanan. Halimbawa, pag meron tayong nakitang nagnakaw, sinasabi natin mali yung ginawa niya. Pero hindi natin tinutuldukan na yung magnanakaw na yun hindi na maliligtas. Okay? Ang Diyos ay bukas pa ang kanyang, habang bukas ang pintuan ng awa. Yung mga nangangamal sa diwa, darating din sa pagkaunawa. Okay po. So yung sinabi po ninyo kanina na hindi kayo tumitindig o tumatayo na humahatol, meron talagang hatol na mali talaga. Meron pa rin. Ayun nga, katulad ng aking, yung hatol kasi na sinasabi ko, sa pagitan ng kaligtasan at kapatakan. Hindi doon sa right and wrong na typical. Katulad ng sinasabi ko, yung magnanakaw, mali yung ginagawa niyang pagnanakaw. Pero hindi ko pwedeng sabihin hindi na siya maliligtas. Doon tayo. Okay po. Sa makatuwid ho, kung ang tao po kakain ng baboy, ay hindi po siya hahatulan ng Diyos sa impyerno. Tama po? Ang Diyos po ang makakapagpasya kung ano po ang igagawad po sa Kanya. Ganun pa man ay nananatili tayo na naninindigan sa isang katotohanan na wala pang kinain ang bayan ng Diyos na mga karumal-dumal na nasa Levitico 11. Diyos po ang hahatol sa kanila. Sige po. Kapag ka po ang isang... Okay, sorry po. Kung ang isang Kristiyano ho, kakain po siya ng baboy, siya po ba'y mahahatulan sa impyerno o hindi naman mahahatulan sa impyerno? Kung ibibigay mo sa akin palad ang paghatol, hindi ko sila mahahatulan. Tanging ang Diyos ang makakapaghatol po sa kanila. At itong aming ginagawa, bunga ito ng aming pagmamahal sa aming kapwa-tao na makita po nila yung mga katotohanan ng aming nakita. Ngayon, kung mananatili silang kumakain sa kabila ng pangangaral na ito, ang Diyos po ang bahala sa kanila. Okay po. So kung mali po yung kanilang ginagawa, sabi nyo kanina, pero hindi pa rin ninyo alam kung mahatulan ba, so kayo pala'y humahatol ng mali, pero hindi naman tiyak kung ang Diyos galit doon o hindi. Tama ho ba? Sapagkat ang Diyos ay banayad sa pagkagalit, mayaman siya sa awa, hindi ang Diyos ay hindi malupit, o kahit na yung mga tao, maliligtas din sa awa ng Diyos pag niloob. Okay, so dyan natatapos ang ating first cross ng ating negative at shoutout pala sa ating mga nanonood sa YouTube channel. Meron tayong halos 20 plus live
viewers sa ating YouTube. At dako tayo sa ating unang pagpapahayag ni Brother James ng Baptist. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start Okay po. now. Okay po. Maraming salamat po ulit, Brother Rasha, at saka sa kay Kuya Camacho sa pag-present, sa pagsagot. At ngayon po, titindig ho tayo doon sa ang pagkain po ng baboy, no? Lalo na sa kapanahunan ng kakristyanuhan sa Biblia, ay hindi naman dapat hatulan, no? At ang batayan po natin diyan ay ang Colosas 2:16. Kasi kung yun ay hindi na dapat hatulan, Diyos lang ang hahatol, tanong, kung ang Diyos ang hahatol, hahatulan ba niya? Yun po yung tanong doon. Kasi sabihin na ho natin, ibigay na natin sa Diyos yung hatol. Ang tanong po, base po sa kanyang salita, no? Patungkol sa mga Kristiyano, pag kumakain, hahatulan ba talaga niya? Ito po ang nakalagay sa Colosas 2:16, mga kapatid, ano po, King James Version. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. Ayan. Ang linaw po dyan nakalagay na let no man judge. So, yung pong judge dyan sa Greek, yan po ay krino. Greek number 2919. Ang Strong's definition po ng 2919 ng krino, na let no man judge, yan po ay condemn, damn, punish. So, sa makatuwid, walang dapat mag-punish, mag-condemn, yun po nakalagay doon. So, ay ibig bang sabihin nun, Kuya James, tao lang. So, pwede pa rin hatulan ng Diyos, Kuya James. Ang nagsasalita ho diyan, apostol ho. Tao ho siya. Yung pong pananalita ni Pablo, alam naman po natin, galing po yun kay Kristo. Ano? Galing po yun sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang Panginoong Jesucristo ang nagpapautos sa Kanya na huwag ng hatulan. Sa makatuwid, aprobado sa ating Panginoon na hindi nga dapat ng hatulan yung mga Kristiyano pagdating sa kanilang kinakain. Yun po yung nakalagay doon. No, meron na po tayong babasahin na talata sa Bible. Ang sabi po dito, saglit lang ha. Ito po nakalagay sa Roma 14:3. Sa Roma 14:3. King James Version ho. Let not him that eateth despise him that eateth not. And let not him which eateth not judge him that eateth, for God hath received him. O yun pala po ang sagot. So yung pong tao na hindi nakain, wag po dapat siyang hatulan ng nakain. Or yun namang nakain, di din dapat siya hatulan ng hindi nakain dahil tinatanggap naman siya ng Diyos. Ayun yun. So hindi talaga hahatulan ng Diyos. Kasi ang sabi diyan, God hath received him. Tinatanggap pa rin pala ng Panginoon. Kaya wala na pong kinalaman ito sa kaligtasan. Tama ho, na hindi na po dapat hatulan sa kaligtasan. Pero yung sasabihin po natin na mali, hatol yun ng tao. Kasi kung nakita na natin dito, hindi na po hinahatulan ng Diyos, God hath received him. So kung hindi nahahatulan ng Diyos, kayo hatol ang hahatol sa tao. Nakalagay na nga doon sa Colossus 2 na let no man. So walang dapat hahatol. Ang Diyos hindi hahatol, tatanggapin pa ng Diyos. At kapag ka naman patungkol sa hatol ng tao, nakalagay din doon sa Colossus 2:16, let no man. Kaya wala na pong dapat ihahatol pa pagkatao at sa Diyos. Wala na po ang hatol. Maliwanag po sa Bible. Ngayon, paano po natin nasabi na pwede na? Meron po kasing, hanapin ko lang po talata, no? Kapatid. Dito po sa, dito ho sa, kay Paul, hindi naman kay Paul, kay, ano ba yung ano ko? Saglit lang. Ilang time na lang po ba? Presentation ko. Dito po kay Pedro pala, mga kapatid. Sorry po. Okay po. Patunayan lang po natin na yung mga hindi po
malinis sa lumang tipan ay pagdating po sa kapanahunan ng kakristyanuhan, pwede na ho daw, malinis na daw. Ito po ang sabi ng Bible sa Acts 10:10-15. And he became very hungry and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance. And so heaven opened, and a certain vessel descending upon him, as it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth. Yun, pinag-uusapan dito yung pagkain. Wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. So, pinag-uusapan, kainin. Ang sabi ni Pedro, but Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. So, ang sagot niya, Panginoon, hindi ako nakain yan kasi yan po sa pagkaalam ko, unclean yan. Ngayon, ang sagot po ng Panginoon sa kanya, and the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common. Ano po yung Greek ng common? Ang Greek po doon, 2840. Koino, 2840. Yung common. Wag daw tawaging common. Ano po yung common? Ibig sabihin ng common sa Strong's definition, koino, unclean. Yan po ay unclean. Kaya wag daw tawaging unclean ang nilinis na. Yun pong linis dyan ay pure. No? Yun naman pong eaten, doon sa verse 10, sa lexicon ay 1089. Guayomai. Guayomai. Ang ibig sabihin po doon ay to take nourishment. To take nourishment. And then sabi dyan sa number 3, pairs, with the genitive guinomai, with the ellipsis of a genitive denoting unlawful food. So, ang pinag-uusapan po dyan sa eaten ay unlawful food. Na ang sabi ng Panginoon ay wag nang tawaging koino or unclean ang nilinis na. Ano po yung nilinis? Based po sa talata na yan, yung mga unclean ay nilinis daw. Ano po yung mga unclean sa Old Testament? Isa po doon ang baboy. Nakalagay sa Levitico 11:7, and the swine, though he divided the hoof, and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud. He is unclean to you. Kaya isa po ang baboy, swine, na unclean. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mong tawaging unclean yung nilinis na ng Diyos. Yung sa bagong tipan, kapag ka nalinis, pwede na hubang allowable na huba ito? Kung babasahin po natin ang New Testament. Opo, allowable na ho yan. Ito po ang sabi ng Romans 14:22 and 23. Hast thou faith? Have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth. Oh, mapalad yung taong hindi niya hinahatulan yung kanyang sarili kung ano yung kanyang pinapahintulutan. Ano po yung pinapahintulutan? Pagkain po yun. Basahin po natin ang kasunod. And he that doubted is dead if he eat. Yung pinag-uusapan dito yung pagpayag mo sa sarili mo, pahintulot mo ng pagkain. Because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Yun po yun. Then nasabi ni Pablo sa Romans 14:14, I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. Walang madumi. Madumi lang sa kanya kapag marumi lang sa kanya na nag-iisip ng madumi. But to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Yan. Ngayon, ito naman ang sabi ng 1 Corinthians 8. Sabi dyan, But meat commendeth us not to God, for neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worst. Kaya ang sabi dyan sa 1 Corinthians 8, tama ba? Hindi dyan, no? 1 Corinthians 10:27, If any of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake. Ayan po. Ano daw ang inihanda sa inyo? Kainin ninyo. Wala namang sinabi dyan, kapag ka-unclean, huwag nyo kainin.
Malinaw po dyan, whatsoever is set, inihanda sa inyo, eat. Huwag magtanong para sa konsyensya. Kaya allowable na ho, wala na pong exception, ang sabi ng Bible, at time na, okay? Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating kapatid na Bro James ng Baptist, at dako tayo sa ating 10 minutes na 7 minutes rather ng ating pagtatanong. Bro Fernando Camacho, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Kamute. Okay, thank you, thank you. Okay, so ang una ko sigurong tanong, okay, doon sa Acts chapter 10, yung salitang koino, yung salitang koino sa Greek, ano, isinalin niya na unclean, ano, yung po bang koinos na yan din po ba yung unclean na tumutukoy doon sa baboy sa aklat ng Levitico or Deuteronomy 14? Opo, iyan po ay tumutukoy sa unclean. Pero kung pag-uusapan natin yung salita ay magkaiba ho. Iba yung sa Hebrew, iba yung sa Greek. Pero kung pag-uusapan natin yung unclean ba na yan, unclean po eh. Okay. Diyan sa Acts 10, yung unclean na sa terminong isinalin sa terminong o galing sa terminong koinos. Doon po sa Greek ng Levitico 11 or Deuteronomy 14, ano naman yung salitang Greek na ginamit para sa unclean? Pasensya na ho, hindi ko po binanggit yung Greek doon. Ang pagkaalam ko, Hebrew po doon. Hindi ko po nasilip yung Hebrew, pero kung ano man siya sa Hebrew, wala pong pagkaibahan kung ito man ay malinis or madumi pa rin ang kahulugan. Kung nakalagay doon madumi, ay madumi ho talaga, pareho lang po yung essence ng ginamit dito na Greek. I think familiar po kayo sa Septuagint version ng Pentateuch. So, gusto ko lang iparalel, yun bang koinos na binabanggit sa Acts 10, koinos din ba ang pagkagamit doon sa particular na, halimbawa sa baboy, sa Levitico 11, sa Septuagint? Yes or no? Sa aking pagkaalam ay hindi ko gaanong napag-aralan yung Septuagint kasi hindi ko natanggap kasi na authoritative yung Septuagint eh. Kasi sa Alexandria po kasi siya isinalin at alam naman natin na Alexandria, marami pong corrupted na mga tao niyan, spurious writings. Pero titignan ko pa po yan, although yan ay ang aking dyan, not authoritative. Okay, thank you. Lilipat na ako ng tanong, kapatid na James. Doon sa chapter 2 ng Luke, ng Colossus, no? I think chapter 2 verse 16, 16, 17 natin binabanggit nyo kanina, no? So, ang tanong ko po, meron po ba roong binabanggit tungkol sa tawag ito? Tungkol sa karumal-dumal? Wala pong nabanggit dyan na patungkol sa karumal-dumal, pero ang sabi lang dyan, karumal-dumal man siya o hindi, ang sabi, walang mag-judge or mag-condemn or mag-punish. Ngayon, kung punishable yung pagkain ng marumi, nakalagay dyan, wag i-punish. So, ganun pa rin ho. Lalabas pa rin na hindi na dapat pang hatulan. Yun po yung aking sagot. Okay. So, sabi niyo po walang binanggit na karumal-dumal. Mayroon po bang binanggit diyan sa Colossus chapter 2 na yan ay may kinalaman sa pagsubo ng pagkain? O pagsubo? Sorry po. Ano ba tawag diyan? Sige, kapatid. Pakiulit niyo po tanong ko yan. Opo, yan ba may kinalaman sa pagsubo ng karumal-dumal at yes, sa karumal-dumal o wala o meron? Wala namang nakalagay niya yan ay patungkol sa karumal-dumal. Actually, wala ho. Pero ang nakalagay ho dyan,
patungkol yan sa kinakain. Ang nakalagay kasi sa Greek brosis, 1035, yung meat. Ang nakalagay sa Thayers, as almost everywhere in Greek writings, that which is eaten, yung kinakain daw, yung pinapapasok sa bibig. So regardless kung madumi o hindi, basta yun ay patungkol sa kinakain. Huwag na daw hatulan doon. Okay. Tanungin kita doon sa brosis, ano? At I think pareho naman tayo kahit paano na nakapag-aaral tayo ng Greek, ano? Yung bang brosis tumutukoy sa pagkain o sa akto o sa aksyon ng pagsubo? Tumutukoy po siya sa pagkain at the same time sa act. Kasi hindi ka naman makakain kung hindi ka mag-act. Pero ang sabi dyan, that is a feminine noun. Ang meaning daw po niya, eating. So eating is a verb. So patungkol nga siya sa pagsubo ba? Eating. Kainan ba? Yun po yung nakalagay. Okay. Next question. Tama ba yung nasa Colossus 2 na binabanggit diyan ay yan yung mga nasa usapang nakatala sa palatuntunan? Yes or no? Walang nakalagay siya na ito'y patungkol sa unclean o clean na brosa. Tawag yun? Yung brosas ba yan? Wala namang nakalagay dyan. Pero ang malinaw lang talaga dyan, huwag na talaga silang hatulan regardless kung ano yung kinakain nila. Ano man yun, huwag na hatulan doon. Anong itin man na klaseng itin yun, don't judge, don't punish, don't condemn. Malinaw po yung talata po. Susundan kita doon, ano, sa isinusubo, no. Yung bang si binabanggit diyan na may kinalaman sa pagsubo, yan ba ay tama ba na yan yung mga usapang nakatala sa palatuntunan? Yes or no? Pakilinaw lang po, anong palatuntunan po na sinasabi po ninyo? Palatuntunan saan po? Old Testament? Oo, mga usapang nakatala sa palatuntunan, no? Kung yan ba yung binabanggit riyan or hindi? Pwede po kasi ang nakalagay diyan patungkol sa mga Hudyo kasi yan eh. Let no man judge you therefore in meat and drinks, respect and holy day, patungkol sa mga Hudyo, new moon, patungkol sa mga Hudyo, Sabbath days, patungkol sa mga Hudyo. So, malapit na patuntunan siya ng mga Hudyo. Thank you. At dyan natatapos ang ating first stage ng debate. At dako tayo sa rebuttal at bago yan, meron tayong mga comments dito. Babasahin ko lang. Sabi ni credits to him. Sabi niya, God bless Sir James, praying po. Shout out sa debater na Pogi at moderator na Pogi na mabait pa. Ayan, salamat sa panonood. Shout out din kay Enrique Fultilde. Hello, good eve everybody. Ayan. Sabi naman ni Millennium, God bless Sir Fernando Camacho, walang makakadaig sa katotohanan ng hawak mo. At sabi ni Arnold Macalisang, God bless bro Fernando Camacho, nasusulat ang katotohanan. Ayan. At sabi naman ni Totoy Popoy, ano to replay? Hindi po to replay. Live na live po tayo sa Debaters Convention. At shoutout din kay Christian Music. God bless bro James, sabi niya. At si Jesus Kwebuyen, ang mga SDA mag-ingat kayo sa kanila, yon ang sinasabi ng kasulatan na mag-ingat kayo kasi sa kautusan. Yan, sabi naman ni Jenny Pahanel, oo, hindi kami ang hahatol na mga SDA sa mga kumakain ng baboy, kundi hindi nasa Diyos ang paghatol. Ayan. Sabi naman ni Franz, napakalinaw po ang stand ng Adventist. God bless po sa ating lahat. Ayan, at shoutout din kay Jesus Quebien. Tama, walang hatol sa SDA lang ang humahatol. At shoutout din kay Franz, nasa Isaiah 66 verse 15 po yung hatol ng Diyos. At Menan Sustento, shoutout sa mga nagde-debate ngayon about rapture. Ayan, shoutout din sa inyo dyan. At kay Jimmy Pahanel, ang Baptist, tanong niya, sagot niya. Ayan, at saka si Christian Music, Bro James, stand out for the truth. Amen.
Ayan. At dako tayo sa ating rebuttal. Siyempre, mauna ulit yung ating affirmative dito. Bro, Fernando Camacho, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, salamat po. Ano ho? Yan, at nakikita ko na napakapayapa ng aming pag-uusap ng kapatid na James. Ano ho? Then, puntahan ko muna ano, yung hatol. Gusto kong linawin, mga kaibigan, mga kapatid. Ano ho? Yung sinasabi kong hatol, hindi para i-condemn. Ano ho? Yung mga kumakain ng karumal-dumal at ng hindi. Ano ho? Yeah. Hindi pa sila alipustain, hindi po ganoon ang ating ang diwa ng ating presentation. Kaya tayo nagpipresentang ganito dahil gusto nating makita nila yung mga bagay na atin pong nakita. No? Then puntahan ko muna yung Colossus chapter 2 verse 14. Ito pong nandito mga kapatid, hindi po ito tumutukoy doon sa usapang nasusulat sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Maliwanag po na binabanggit po sa atin bago po dumating ang talatang 14, talatang 16, talatang 17, yan po ay nagpasimula muna sa talatang 14 na mayroong pinawalang bisa ang ating pong Panginoong Diyos. Alin po yung pinawalang bisa? Ang pinawalang bisa, hindi po yung usapan na may kinalaman sa sanitary law o sa dietary law. Ano? Kundi ang pinawalang bisa, yung mga usapang nasusulat po sa palatuntunan. Kasi itong mga usapang ito nakatala sa palatuntunan, laban ito sa atin. Hindi ito naaayon sa atin. Pero yung usapang nasusulat sa dietary law, hindi po natin ito kalaban. Kakampi ng ating kalusugan ang dietary law. Ano, kaya mali na i-insert sa talata pong ito na itumutukoy ito doon sa mga kabawalan ng karumal-dumal. Okay? So, ayan po yung first point na gusto ko pong makita sa inyo. No? At yan pong talata pong yan ay may kinalaman po sa seremonyalo, mga kapatid at mga kaibigan. Yun pong dietary law ay iba po siya sa seremonyalo. Okay? Iba siya dito sa tinatawag na dogmasin. Okay po? Next, gusto kong bigyan din ng pansin yung chapter 14 ng Roma, ano ho, na pagdating po sa usaping pagkain, totoo po yan mga kapatid, pagdating sa usapang pagkain, ay hindi po yan ang magtataguyod sa atin sa Diyos. Ano, sapagkat sa usaping pagkain, hindi po diyan pinag-uusapan mga kapatid yung tungkol sa karumal-dumal, kundi ang sinasaklawan lang po ng terminong pagkain doon lamang po sa lahat ng mga kosher foods o mga ipinahintulot, mga ideal foods at mga accepted food. Ano, hindi po kabilang diyan yung tungkol sa karumal-dumal. Okay? Kaya itong Roma chapter 14, wala po itong kinalaman kung pwede bang kainin o hindi pwedeng kainin ang mga karumal-dumal. Maliwanag po ang sinasabi rito na tinutukoy na pagkain, yan po ay nakatala sa tekstong Grego na bromata o bromasin. No? Kapag pinag-uusapan po ang biblical broma, mga kapatid, ang biblical bromasin, ang biblical bromata, hindi po dyan inuuri na kasama ang karumal-dumal. Sapagkat ang karumal-dumal ay nasa termino pong akatarton, no? Sa wikang Griego. Kaya dito sa aklat ng Roma, bagamat nating nababasa na ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain, huwag ninyong isiping kasama po rito yung baboy at yung iba pang kahalintulad niyan. Sapagkat yung pagkain na nababasa natin sa talatang 17 at sa iba pang bahagi, talatang 20, talatang 21, no, yan po ay mga angkop na pagkain.
Ano ho? At siyempre, pagdating po sa pagkain, ipinagpapasalamat po natin yan sa ating Panginoong Diyos. Oh, pero hindi po kasama rito sa Roma 14 yung pagsubo ng karumal-dumal. Oh, kaya nga po, sabi ko nga kanina sa aking first presentation, wala pong Christian, wala pong first Christian, no, during first century na kumain na ng karumal-dumal. Wala po. Ano? Kaya ito, panatag ko pong iiwan ito hanggang sa talatang 23, ano ho, ng aklat ng Roma 14, na wala po itong tinutukoy tungkol sa karumal-dumal na o pagkain ng baboy. Ito po ay ang usapin dito, between vegetarianism at pagkain ng mga angkop na pagkain ng mga Hudyo. No? Yan. At bababasa po ninyo sa mga ancient Jewish treatise o na may kinalaman po rito. Actually, may kinalaman ito mga kapatid sa fasting eh. Wala siyang kinalaman sa pagkain ng karumal-dumal. No? Even the Didache, no? Sa chapter 8 verse 1, ang pinag-uusapan lang diyan mga kapatid, wala pong kinalaman sa pagsubo ng karumal-dumal. Okay? So, payapa ko po siyang iiwan. Then sa chapter 10 verse 25 ng 1 Corinthians, ewan ko, hindi ko lang masyado na ulinigan kung ito nga ba yung tinutukoy, no? Na bawat ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong, no? Ng kahit anuman dahil nasa budi. Ang chapter 10 ng 1 Corinthians, ang context po niyan mga kapatid, hindi po doon sa pagkain ng baboy o ng iba pang karumal-dumal. Kundi the main context of this text, tumutukoy po lamang doon sa mga angkop na pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan. Ito po yung suliranin nila nung araw na para sa kanila kapag inihandog sa Diyos-Diyosan yung angkop na pagkain o yung karne halimbawa ay inihandog sa Diyos-Diyosan para sa kanila, hindi ito dapat kainin. Pero ipinapayo ni Apostol Pablo na pwedeng kainin yun pong mga karne kahit pa ito'y inihandog sa Diyos-Diyosan. Sapagkat sa isang talata ng unang Korinto 8, ang Diyos-Diyosan ay wala namang kabuluhan. Kaya sabi niya, dapat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Ano ho yung salitang pagkain? Tignan niyo po sa Greek Bible, yan po ay biblical broma. Tumutukoy lamang po yan sa mga angkop na pagkain. Yan. Yung tungkol sa mga biblical broma o mga angkop na pagkain, hindi ito magtataguyod sa atin sa Diyos. Kumain man tayo o hindi, nang inihandog sa Diyos-Diyosan, hindi ito magtataguyod sa atin sa Diyos. At lalo anyang hindi naman tayo masama o lalong mabuti. Yan. So, sa madalit salita, wala hong kinalaman yung pong, thank you, wala pong kinalaman yung pagkain ng karumal-dumal o pagsubo ng karumal-dumal, no? Yung tinutukoy kong pagkain ng karumal-dumal, yung pagsubo ng karumal-dumal. Hindi po ito pinag-uusapan sa 1 Corinthians chapter 10. Kaya nga kapag itinuloy po ninyo yan, yung chapter 10 sa verse 25, itinuloy ninyo ng verse 27, ano? Makikita po ninyo yan, binibigyan emphasis ni Apostol Pablo yung inihandog sa Diyos-Diyosan. Yan, kaya kapag may kumakain, no, na inihandog sa Diyos-Diyosan, pagkatapos may nakapansin, para wag babalisa yung kanyang budi, no, wag siyang matisod, wag ka na lang anya kakain. Ayun. So, diyan lamang po humihirati yung pag-uusap tungkol po riyan. Ano ho? Then, doon sa Acts 10, makikita din po natin na totoo na ang ating apostol nakatanggap ng pangitain. Pero wag po nating isipin na kumakahulugan po yung pangitain ito sa literal na pagsubo ng karumal-dumal. Hindi po. Sapagkat sa buong kapitulo 10 ng aklat ng mga gawa, hindi po ipinahiwatig na si Pedro ay kumain ng karumal-dumal. Ni inindorso niya na kumain na ng karumal-dumal. Kundi ang mababasa natin sa kapitulo 10, talatang 28 ng aklat ng mga gawa, yan po ay tumutukoy sa pagtanggap sa sinumang tao na o kinikilalang mga hintil. Kaya sabi, huwag niyo tawaging marumi o karumal-dumal
na yung sino mang tao. Hindi sinasabi rito na pati yung mga literal na hayop kasama po sa kahulugan na pwede nang isubo ng tao. Oh, wala ho tayong ganyang mababasa sa buong kapitulo ng Aklat ng Magawa. Hanggang sa humimpil po kayo sa kapitulo 11, hindi po nagbabago ang diwa ng pag-uusap. No? Patungkol po yan sa kahulugan na dapat tanggapin ng mga Hudyo yung mga Gentile sapagkat sila po ay iniibig din ng Diyos. Kaya nga, nung nababanggit yung salitang koinos, kaya sinalin po yan unclean. Pero hindi yan yung unclean na nasa Levitico 11, Deuteronomy 14 na tumutukoy sa baboy. Kasi yung nasa Kapitulo 11-14 tumutukoy sa baboy, yan po ay nasa terminong akatarton sa wikang Greek. At alam naman natin na nagkaroon po ng translation from Hebrew to Greek, no? Tinawag itong Septuagint. At kahit na hindi ito tinatanggap ng ating kaibigang kausap na ating Baptist, hindi pa rin natin itatatwa na ang Septuagint ay isa po sa mga kasutan na ginamit ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat po. Okay, so dako tayo agad sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro James, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, una pong tanong. So, tinututulan niyo ho na ang baboy ay inaaalay nila sa Diyos-Diyosan at sa mga piyesta nila. Tinututulan niyo po ba o hindi po? Yes, sapagkat ang mga hintil po, no, during 1 Corinthians ay hindi po sila nag-o-offer o nag-aalay ng mga karumal-dumal sa kanila pong kinikilalang mga Diyos-Diyosan. Ang kanila lamang pong ino-offer yung pong mga kinikilala ring malinis ng mga Hudyo. Yan po ang pansamantala nating tugon. Sige po. Paano ho, Kuya Camacho, kung may mabasa pa akong historical article na ang mga Grego nag-aalay sila ng mga baboy sa kanilang piyesta at sa mga Diyos-Diyosan, so tatanggapin niyo ho ba na kayo ay nagkamali kanina? Yes, katulad ng aking sagot, during the 1 Corinthians, pakihanapan niyo po yan ng article, na nag-offer sila ng mga karumal-dumal sa kanilang kinikilala mga Diyos-Diyosan. Diyan po sa usapin ng 1 Corinthians. So, yan po yung challenge na tanggap natin. Sige po. Challenge ko lang po. Sorry po ha, pero usapang lang naman to eh. Sabi niyo po kanina, hindi ho baboy. Paano ho, Kuya, kung mababasa ko po ngayon, article ng history siya, legit siya, news siya galing, na ang mga Griego, ancient Greek, nag-aalay sila ng baboy sa kanilang templo feast at nag-o-offer sila ng mga baboy sa kanilang mga gods. Tatanggapin niyo po ba na nagtaali nga sila ng baboy or hindi niyo po tatanggapin? Yes, at matagal ko nang nabasa yan. Actually, may mga article din ako diyan, But ang aking inaano sa iyo, dahil napapag-usapan natin yung 1 Corinthians, yan yung mga itinitinda rito sa 1 Corinthians, dito sa Makelo. Yun po ang inyong pakibasa with article na okay, during the time ng 1 Corinthians, naghahandog sila ng mga baboy doon sa kanya kinikilalang mga Diyos-Diyosan. Okay na po basahin? Sige lang kapatid, wala namang problema dyan. Sige po. Babasahin ko po sa inyo ha. First article, meat production. Galing po to sa www.buffalo.edu. News release by Patricia Donovan. Sabi po niya, meat production was always a tricky business in the Eastern Mediterranean, Cole says. In the context of early cities, swine were economical to raise, easy to sell, hard to store, and good to eat. And for that reason, they were certainly the stars of family dinners and temple feasts. Pangatlong article. In Greece, for instance, the pig served as a sacrificial animal, a votive offering to gods. So tinatanggap niyo po yung historical account na nag-o-offer nga sila ng baboy sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sa kanilang temple feast, or tinututulan niyo po yan? Hindi ko, sabi ko nga, hindi ko yan tinututulan kasi mga nabasa ko na rin yan. Meron pang isang article diyan, yung BAGD. At kaya lang, kapansin-pansin sa mga binasa po ninyo, hindi siya sa 1 Corinthians, doon sa Makelo.
Yun ang ating nire-resolve kasi ang ginamit po ninyo, 1 Corinthians chapter 10. At wala kasing article na mababasa na yung mga 1 Corinthians. Okay, thank you. Okay. So, ibig sabihin, itong mga Griego sa 1 Corinthians 10:27 na meron silang binibigay sa kanilang piyesta, hindi kasama dyan ang baboy? Hindi nila gawain yan? Etong sagot, mayroong itinitinda rin dyan na baboy, pero hindi nila yan kasama sa ino-offer doon sa kanilang mga idols. No? Nabasa ko na yan, yung mga binanggit mong article. Yun nga, sabi ko nga, meron pa dyan na yung leksiko ng BAGD. Kaya lang, hindi sa Corinto po yan naganap. At hindi rin po sa Makelo historical events. Okay. Sabi niyo po kanina, may mga baboy na nilalagay sa kanilang market, tama po? Oh yes, kasi yung mga market na yan, ang nangasiwa dyan ay mga tao dito, mga Gentiles, no? Kaya lang, pagdating sa particular na lugar diyan sa Corinto, wala pong inihahandog na karni ng baboy, etc. sa kalang mga Diyos-Diyosan. Okay. Sabi niyo po kanina, dyan sa Corinto, merong baboy dyan na tinitinda. So, tinatanggap mo ba itong 1 Corinthians 10:25? Kainin daw kung ano ang nakatinda sa shambles or market. Whatsoever is sold in the shambles, sabi mo may baboy daw dyan, eat. So, tinatanggap mo kasama ang baboy dyan pinapakain. Kung meron pala silang baboy dyan sa market, shambles ang Greek niyan eh. Tanggap mo po yan o hindi? Yes, may baboy po talaga dyan na itinitinda. Pero tandaan ninyo, ang nagsasalita diyan si Apostol Pablo, hindi kumakain niya ng karumal-dumal. Ang inutusan niya, yun ding hindi kumakain ng karumal-dumal. Nagkakaintindihan silang dalawa. Kaya nang marinig ng inutusan, kahit kanin mo, ang nasa po niyan, angkop na pagkain. Okay po. Sa makatuwid, kung yung pong baboy kasama dyan sa shambles sa Greek market po yan, sabi nyo kanina meron, so tatanggapin nyo na nakalagay dyan, whatsoever is sold in the shambles, pwede kainin, sabi ni Paul. Oh yes. Yes, tanggap natin yan in the concept of the Jews. Ang tawag dyan ay Hebraism. Uunawain natin yung konteksto na sinasabi ng isang Hudyo ayon sa kanyang kaisipan, hindi sa kaisipan ng isang Gentiles. Kaya kahit kami, ginagamit namin termino yan. Punta ka sa palengke, kahit anong nandun, bilhin mo. Pero yung inutusan, kakaintindihan kami kung ano yung aking ipinapupunta sa kanya. Ang gagawin niya, hindi niya bibilihin yung makarumal-dumal, kundi yun lamang mga angkop na pagkain. Ay, Okay. Sorry. Okay lang po. So kung tanggap mo na may baboy dyan at tanggap mo na kung ano daw ang ipakain-kainin, so tinatanggap mo ang baboy pwede kainin? Hindi siya pwedeng kainin ng bayan ng Diyos eh. Ang kumakain lang diyan yung hindi bayan ng Diyos. Pero pag ikaw bayan ng Diyos, ay hindi ka dapat kakain ng karumal-dumal. Kasi yung context ng 1 Corinthians chapter 10 ay hindi ibinibilang yung karumal-dumal, kundi sa mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Okay. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating second cross ng negative at dako tayo sa ating rebuttal ng negative side. Si Brother James ng Baptist. 10 minutes ulit para sa iyo, bro. Your time start now. Maraming salamat po muli sa lahat, Brother Rasha, kay Kuya Camacho sa pagsagot at pag-present kanina. And then let's go to our final rebuttals. So again, meron lang po akong babasahin mula po sa sulat ni Ellen G. White. Babasahin ko lang po, no? Dito po sa sulat po niya, dito sa Counsels on Diet and Foods, ang chapter 21, ang nakalagay fats, not best for children. 584 ang page. So ang sabi po ni Ellen G. White, children are allowed to eat flesh, meats, spices, butter, cheese, pork, rich, pastry, and condiments. Generally, they are also allowed to eat regularly and between meals of unhealthy food. These things do their work of deranging the stomach, exciting the nerve to unnatural action, and enfeebling the intellect.
Parents do not realize that they are sowing the seed which will bring forth disease and death. So kahit ganun pa man ang baboy, nagbibigay daw ng disease and death, kahit sa anong paparaan, talaga naman totoo, pag sumobra ka, talaga delikado ka. Pero ang nakalagay ho dyan, sa punto lang ho dyan, ay allowed daw ho ang mga children kumain ng flesh meats, pies, butter, cheese, and pork. So agree ho si Ellen G. White na ang mga bata ay allowed na kumain po ng pork. Ang reference po natin is Counsels on Diet and Foods, chapter 21, Fats, Not Best for Children, 584. Yun po yung nakalagay. And then sabi din po niya dito sa, ayan. Sige, wag na siguro yun. Ito na lang. Medyo tapos na tayo dito sa gulo kasi ito ng aking I'm sorry po. Ayun. Sige, tuloy ko na lang yung pagbabasa. May babasahin lang po akong early Christian. Early Christian po siya. Ang pangalan po niya si Tertullian. Si Tertullian ay isang Kristiyano, alam naman po natin. At depender ho siya ng early Christianity. Ano? Sabi po niya sa kanyang sulat, ang pangalan po ng kanyang sulat na to ay Liber de Ionio Adversus Psychicos or fasting. Fasting according to Tertullian. So sa chapter 15 na kanyang sulat na yan, basahin ko po sa original Latin kasi Latin po kasi nakalagay. Ang sabi po sa Latin, quantula es enim apud nos eter distio soberum, duas en hebdomadas, seropagyarum, nectotas exceptis, silicet sabatis et dominicis, oferimus deo abstinentes eb isquae non resimus sed deferimus. Ano po yun sa English? For how small is the prohibition of food among us? We offer to God 2 weeks of seropagia in the whole year, except on Saturdays and Sundays, abstaining from those things which we do not reject, but postpone. Kaya hindi nagre-reject po ang mga early Christians kung ano po ang pagkain. Hindi nila nire-reject. Maaring hindi po nila kainin for the purpose of fasting, pero ang sabi ni Tertullian, hindi namin nire-reject kung ano ang food na meron. Sabi niya, for how small is the prohibition of food among us? Kaya naniniwala po ang mga first century Christians like Tertullian himself that food is no longer the issue of serving God. Kaya kahit anong pagkain pa yan, basta't pagkain yan at nakakalakas yan, ay pwede ho yan. Kasi tulad po ni Apostol Pablo, di ba? Maalala ho ninyo sa Apostol Pablo doon sa Acts chapter 9, mahina ho siya for how many days na nabulag siya, pero ang sabi po ng Acts 19, hindi naman 19, Acts chapter 9 verse 19, pasensya na. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. So kumain siya, pero yung kinain po niya ay nakapagpalakas. Kaya pwede po tayong kumain na nakapagpalakas. No, kapag hindi po nakapagpalakas yan, halimbawa yan, nailason, hindi po yan para sa atin, hindi po yan indication as pagkain. Tulad po na nakalagay sa Genesis, huwag ninyong kainin yan, sa oras na kainin ninyo yan, kayo mamamatay. So yung pong nakakamatay, indication po yun na hindi po yun pagkain. Pero sabi dito, yung pong nakakalakas, he was strengthened. Yun yung pagkain na pwede sa atin. Tanong, yun ba sa scientific studies? Yun po bang pagkain ng pork ay nakakalakas? Yes. Dito po sa www.healthline.com. Healthline.com Pork 101, Nutrition, Facts, and Health Effects. Sabi po dyan, pork is the meat of the domestic pig. Yan. It is the most commonly consumed red meat worldwide, especially in Eastern Asia, but its consumption is forbidden in certain religions such as Islam and Judaism. Bawal lang po yan sa Islam at Judaism. Pero totoo dyan, pwede yan sa Islam. Anyway, for this reason, pork is illegal in many Islamic countries. It is often eaten unprocessed, but cured, preserved pork products are also very common.
This includes smoked pork, ham, bacon, and sausages. Being high in protein and rich in many vitamins and minerals, lean pork can be an excellent addition to a healthy diet. Healthy diet. Basahin natin yung nutrition facts. Ang sabi sa nutrition facts dito sa pork protein, ano pong effect nito? Pork protein praise. It contains all 9 essential amino acids necessary for your body's growth and maintenance. In fact, meat is one of the most complete dietary sources of protein. For this reason, eating pork or other types of meat may be particularly beneficial for bodybuilders, recovering athletes, people post-surgery, or others who need to build up or repair muscles. So nakapagpalakas to sa mga bodybuilders, sa mga atleta, at sa mga nag-undergo ng surgery. Tamang-tama po ang pork, sabi sa scientific studies. Ngayon, lagi bang marumi ang pork based sa ating modern classification system? Kasi noong una, wala talagang mga scientific na mga healthcare. Pero ngayon, sa ating panahon, meron natin tinatawag na hog raising in the Philippines. Dito sa www.philanthrope.com, hog raising in the Philippines, ang sabi dyan, tips on swine and hog raising. Hog raising in the Philippines is a very popular enterprise such that there is a proliferation of backyard producers which dominates the swine industry and a healthy, viable commercial sector. Malinis yung kanilang pag-aalaga, maayos yung kanilang pag-aalaga. Binabakunahan po nila, kinakwarantin nila, dinideworm po nila. Are we saying na mali po ang ginagawa ng mga hog raising companies sa ating Pilipinas? Mali yung kanilang ginagawa, karumihan yung kanilang ginagawa. Yun, no? And then, mayroong mga best feeds ngayong 2021. Best pig feed. May tinatawag na pig star feed, pig grower feed, sow feed, non-GMO, genetically modified organism na big feed. May organic pig feed, may local pig feed. Yan po, ginagamit po yan ng mga kumpanya, scientista, para sa paghahag racing, swine racing. Marunong po sila mag-alaga ng baboy na malinis po ang proseso. Kaya kung sila man po ay pagkakamali ang ginagawa nila, abay mali itong mga hog racer sa ating bansa. At itong mga nagbebenta ng pig feeds sa ating bansa, no? Eh wala yan, mali yung ginagawa ng mga yan. Dapat itigil nila yan. Kaya hindi po totoo na laging pong marumi, may consideration of time. Wala kasing feeds nung una, kaya ang mga baboy po ay hindi naman sila stalled, separated. Whereas kapag sa mga hog racers ka bibili or nagtitiwala, naka-stalled po yan yung nilang mga baboy, hindi yan basta-basta nakagala. Inaalagaan nila yan 24/7. Malinis po yung kanilang proseso. Kaya sabi, tama po ang Bible na wala nang marumi sa kanyang sarili. Scientifically speaking. And then, ang sabi doon, all things are pure. Kaya sumasang-ayon ang Diyos sa scientific studies. And then, naiintindihan ng Diyos tong mga hog racers sa ating bansa. Kaya sa akin po, hindi naman ako mahilig sa baboy, pero kumakain ako pagka maganda ang proseso. Pagkaluto, maganda ang wala po problema dyan. Kaya nga sabi doon, tinatanggap siya ng Diyos. At the same time, huwag hatulan ng tao. Kaya ano pang dapat nating ikasasama sa isip kung meron ting makitang nakain ng baboy? Yun po. Maraming salamat po sa lahat. Ayun, at yan natatapos ang rebuttal ng ating negative pro James ng Baptist. Siyempre, dako tayo agad-agad sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro Fernando Camacho, time start now. Okay, yes po. At tanong ko po doon sa last part, no? Para sa inyong pag-aaral ba, kapatid na James, nagiging karumal-dumal ba ang isang hayop dahil sa kinakain ito? Pagdating po sa spiritual side, hindi na ho. Pero kung pag-uusapan po natin ay yung kanyang physical, meron po siyang dirt. Pero hindi ibig sabihin hindi po siya pinapakain o pagkain. Tulad halimbawa,
May tinapay ako, nahulog sa kanal, kakainin ko pa ba? Marumi na. Pero ibig sabihin ng tinapay, hindi pagkain. Kakainin pa rin ho. Siya ang, okay, tanong ko, doon sa baboy no, na pinapakain ng mga feeds. Okay? Dahil ba sa pagkain, kaya sila naging karumadumal o likas silang ginawa ng ating Panginoon na karumadumal? Alin po sa dalawa? Ito po sagot ko. Likas po sa kanila ang pagiging karumal-dumal, kaya nga kailangan silang alagaan, kailangan silang i-handle ng maayos para yung kanilang kalikasan malesen. Parang tayo, marumi tayo sa totoo lang, no? Nagkaroon tayo ng sanitation, na-apply natin yung sanitation, hindi na tayo ganoon karumi, no? Ganun ho yun. Meron siyang cleanliness factor na pwede na siyang masabing allowable na. Okay. Ibig mo bang sabihin yung ginawa ng Diyos na kamo likas na ginawa silang karumal-dumal, matatanggal yung pagiging karumal-dumal nila ng dahil lamang sa feeds? Yung po bang ibig mong sabihin? Matatanggal yun. Matatanggal yun kasi unang-una, yung kanilang physical attributes, yung kanilang physical, sabihin na natin, yung kanilang physical construct, ay malilinis po yun ng tamang pag-aalaga. Pero yung kanilang kalikasan, pag sila po ay pinanganak, meron talagang dumi. Kaya nga binabakunahan sila pag pinanganak yung biik, maliit. Binabakunahan agad yan kasi may dumi talaga yun. Ngayon, aalagaan po yun, palalakihin po yun, pagagandahin po yung proseso, malinis na po siya, maalis po yun. Okay, mayroong ba tayong pahiwatig man lang sa mga talata ng Biblia na ang mag-aalis sa pagiging likas na karumal-dumal na nilikha ng ating Panginoon ay nakasalalay sa feeds? Kahit lang. Sige po. Wala naman po nakalagay na feeds, pero naunawaan siya ng Panginoon, kaya dineclare na agad ng Panginoon dito pa lang sa Romans 14:20. All things indeed are pure. Bakit? Kasi alam ng Diyos may mga hog raisers na darating. Lilinisin nila yan, pagagandahin nila yung proseso. Alam ng Diyos po yun. Kaya pwede na pong ipakain yun. Kaya may consideration of time kasi yun, hindi lang sa 1 Corinthians. Sa ating panahon, ang applicable po yun. Okay, thank you. Okay, next question ko po. Sino po ang nagde-declare na yan ay karumal-dumal? Ang ating Panginoong Diyos o yung mga scientist? Ang nagde-declare po niyan, una, kung sa Old Testament, Diyos. Pero dahil sa ating panahon ngayon, mayroon na nga tayong mga healthcare management, ang magde-declare na niyan ay ang Diyos at ang tao. Kasi sabi dyan, all things indeed are pure. Bakit pure ka po? Kasi ngayon, meron nga nag-aalaga na magiging pure siya. Yan, ma-apply po siya doon. Okay. Mayroon ba tayong talata sa Biblia na mababasa na yung mga apostol ay kumain na sila ng karumal-dumal? Wala pong mabasa na sila'y kumain, pero pwedeng ipakain. Ano po? Parang ganito lang. Hindi pa ako nabakunahan, pero pwede na akong magpabakuna. Although hindi pa ako nagpabakuna, pero pwede akong pabakuna. Pwede din, hindi. Hindi ibig sabihin, bawal akong pabakuna. Pwede ho. So, preference po nila yon. Pero pwede ho. Pag-uusapan, pwede ho. So, since na ang mga apostol, sabi po ninyo ay walang mababasang kumain na sila ng karumal-dumal, meron ba naman din tayong mababasa na itinuro ng mga apostol na pwede nang kainin yung karumal-dumal? Meron po, nasa 1 Timothy po yan, na yung mga nagtuturo na pinagbabawal yung pagkain ng meats, ay ano po yun doon? Nasa 1 Timothy po yun, na hinahanap ko pa. Pwede na po, kung na dapat pagbawalan pa, sabi doon. 1 Timothy 4, verse 1 to 3. Huwag dapat ipagbawal. Okay. Next question ko po dito sa 1 Timothy. No? Okay. May nabanggit ba dyan, kapatid, na akatarton
Yes or no? Nakalagay po dyan, wala pong akartarton. Ang ginamit po sa original dyan ay brosas. Ang meaning, mga forbidden and non-forbidden daw yun na mga meat. So kung yun po bawal, kung hindi po ipagbabawal yung mga forbidden non-forbidden, kasama po doon yung baboy na non-forbidden, wag daw ipagbawal yun. Yan sabi ni Paul, wag daw. Kaya ang magpapabawal daw doon ay nagtuturo po ng aral ng ayan po. Okay na yun, Bro Rasha. Medyo hinihingal ako. Okay na. Okay, at dyan natatapos ang ating second phase ng ating debate. At dako tayo sa 5 minutes. Siyempre, mauna dito si Bro James sa kanyang final conclusion, bro. Your time start. Final conclusion, bro. Now. Okay, maraming salamat po sa lahat. Unang wala po itong offense, wala po itong personalan. Ito'y pag-uusap na magkakapatiran. Kahit papaano, mahal tayo ng Panginoong Jesucristo. Wala po tayong dapat pang anuhin, no? Para bang masama ang loob. Ang akin dito is, nagturo tayo sa mga tao ngayon, maaring nakikinig sa atin, mga ateista, maaring mga Hindiyan na naniniwala kay Kristo, sa Diyos. At least nabigyan natin sila ng yung knowledge para maghanap sila. Pwedeng sa Katoliko sila maghanap. Pwedeng sa SDA, pwede din sa Christian, kung saan man. So at least nakatulong tayo na ang tao hindi maging mapasama, lalo sa paglayo sa Diyos. Ngayon, magsulwining po tayo. Mga kababayan po dyan na nakikinig, ito po ay mensahe para sa inyong lahat. Isang bagay lamang po ang dapat po nating malaman, hindi yung kayamanan, hindi yung kinahantungan, hindi yung kalagayan, kundi yung katiyakan sa isang bagay na hindi pa natin tiyak at walang makakatiyak kung sa atin lamang sarili. Ang sabi po ng Biblia, mga kaibigan, ang buhay ay parang usok lamang na lilipas. At anytime, pwede po nating bitawan ito, wala pong nakakatiyak dito, ni pera hindi kayang i-secure yung buhay. Ang sabi ng Biblia, ang tao mamamatay ng isang beses at pagkatapos ito ay hatol, Hebreo 9:27. Kaya ano po ba ang atin pong dapat na tanggapin? Wala pong iba pang mga kapatid, kundi ang katiyakan ng kaligtasan na ito na pinapangaral po ng ating Panginoon, no? Siya mismo ang nangaral, siya mismo nagpahayag. Sabi po niya, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 6:47. Kaya yan po isang pangako na hindi sinungaling. No, kung meron mang makapagpapangako na dapat nating pagkatiwalaan, Diyos po. Ang pangako ni Kristo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan ang sino mang sumasampalataya na magtitiwala sa kanyang way. Sabi sa John 14:6, ano po yung way? I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by me. Ano po yung dapat nating talikuran? Ang sabi ng Isaiah 53:6, yung ating mga sariling way ng kaligtasan. Kaya natin mahahadlangan tayo na tumanggap sa way ng Panginoon dahil meron tayong sariling way of kaligtasan. Kaya kapatid, hindi pa huli ang lahat para sa iyo ngayon, nakikinig sa aking tinig dito po sa live. Para sa iyo ang kaligtasan ng Panginoon. Siya ay namatay para sa iyo at ikaw ay ibig niya na magkaroon ng kaligtasan at buhay na kay Kristo. Hindi pa huli sa iyong lahat, ito pong araw na kaligtasan, unang Korinto 6:2, ay naway inyong magampanan yung pinakamapalad na karanasan sa buhay na makilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong mga sarili, kaluluwa. At siya ay magiging inyong kalapit na kapatid at hindi lang kapatid, kundi tagapagtanggol ng inyong kaluluwa. Kaya mga kapatid, kung yan po ay inyo pong pagkatitiwalaan, yung kanyang kaligtasan na yan, sapat ng kanyang kamatayan sa cross, mapalad ka po kung yan po ay iyong gagawin. Simple lamang po, kayo ay sumampalataya ng buong puso, sabihin mo sa iyong mga labi na si Kristo ay Panginoon tagapagligtas ng buhay sa ikatlong araw, namatay siya sa cross para sa iyo, yan po ay pangako niya ikay maliligtas. Kaya nawa ay hindi ho masayang yung pagkakataon na ito para sa inyo na hindi pa nakakilala kay Kristo. Maraming salamat po. God bless to everyone. Peace of Christ to all. At doon natatapos ang final conclusion ng ating kapatid na si Bro James Oriensyada ng Baptist. At dako tayo, 5 minutes ulit para sa iyo, Bro Affirmative, Fernando Camacho ng SDA. Your time start. Final conclusion now. Okay, at ako po hinahapo na, mga kapatid. Talagang mukhang di pa kaya ng ating powers, no? Pero buti lang at ang aking nakausap si
kapatid na James, na napakabait na ano. Puri Panginoon. Hindi tayo pinwersa ng gano'n, pero gano'n pa man ay nakakaramdam tayo ng medyo hingal, ano? So, bigyan ko na lamang ng yung sa Council on Diets and Foods na ni Ellen G. White, no? Totoo yun mga kapatid na talagang may mga nakatalang ganon, ano? And in fact, mga kasabayan niyang mga writings na yan, kumakain pa si Miss White niya ng oyster. Oo, pero dumating po. Kaya doon sa ay makikita po ninyo diyan sa inyong internet, pagka binuksan po ninyo yan, yung Council of Diets, na mayroon pong nakalagay diyan na progressive reform. So, pag tinuloy-tuloy po ninyo yan, ikinukwento ni Miss White na sa panahong kumakain pa siya ng mga bawal, nagbago ito hanggang sa kanya pong kamatayan ay bago siya mamatay ay hindi na siya kumakain at itinutulak na nga niya dito yung pagiging vegetarianism. Okay? Kaya hindi natin tinututulan talaga may ganun kay Miss White, pero i-consider natin yung progressive truth na tinatawag, ano ho. Then doon sa pagiging karumal-dumal, mga kapatid, ay ang Diyos po ang siyang nagtalaga po niyan at hindi po maalis yan malibang alisin ng ating Panginoon. Ang pagiging karumal-dumal ng mga tao dito ng baboy ay hindi nakasalalay sa kanyang feeds, no? At anyway, tungkol doon sa i-end ko na rin yung aking sapagkat medyo nahirapan na nga ako, no? Doon sa panawagan ng kapatid na James, no, regarding sa kaligtasan, ako po ay 100% mga kapatid na same attitude, no? Na kayo po ay aking tinatawagan din sa ngalan ng ating Panginoon, na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, no? Ang ating pong mga pagsunod sa mga kautusan, hindi pagkain ng itong pinag-uusapan, hindi ito ang ating tagapagligtas. Ang ating tagapagligtas ay isa lamang, ang ating pong Panginoong Jesucristo, no? At kung sakaling meron akong naging pagkukulang, mga kapatid, sa aking presentation, no, regarding dito sa ating ipinaglalaban, kayo na po ang bahalang umintindi, Pero sabi ko nga, kahit ako ay nasa ganitong kalagayan, mas matamis sa akin, na magpahayag pa rin ng salita ng Diyos, no? At kung ako abutan ng sapagkat din natin alam, ang bukas, no? Abutan tayo ng kamatayan. Gusto ko na sana abutan ako na nasa paglilingkod, And naman ang bangka na ating sinasakyan, ibigay natin sa palad ng ating Panginoon, na tayo ay ang bawat isa sa atin, mananampalataya man o hindi, makatanggap ng pagpapala buhat sa atin pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Hanggang dito na lamang po muna at binabalik ko po ang ating pasalamat sa ating pong Panginoon at syempre sa DevCon at sa kausap natin ngayon. Kapatid na Rasha, back to you. Okay, at dyan natatapos ang ating debate. Napakaganda. At gusto ko din pasalamatan yung ating sponsor ngayong gabi, Debaters Convention, tantra-veda.com, at ang ating YouTube channel, pakisubscribe. At dahil tayo ay nasa live ngayon ng YouTube channel, at I think hindi ko na siguro patatagilin itong live na ito, at pinipray namin na tuluyan ng gumaling ang ating kapatid na debater na si Fernando Camacho. At yun, maraming salamat ulit. At this is Admin Russia, Debaters Convention. We're out. Sigurado ka
Yan!